Ama naming Diyos na dakila at banal at makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami sa gabing ito na kami ay tinipon mo sa iyong aral at gabay. Naway pagkaloob mo sa amin ng sapat na pangunawa sa aming pong mapag-aaralan sa gabing ito upang nang sa ganun ito'y magbigay sa amin sa araw-araw naming pamumuhay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw lang pa ang siyang maitaas. Salamat po sa buhay na parati mong pinapahiram sa amin sa oras-oras. Salamat po ng marami. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kamay, ikakaway, mga paa, ipapadya, buong katawan, igagalaw, isusunod sa awiting makalangit. Diyos ng kabutihan na hindi nagmamaliw, kailanman ang awa ay walang kapantay. Todong papuri ang alay ng aming puso, ika'y sumasa amin at kami nagtitiwala. Makapangyarihang manlilikha, todong papuri sa'yo, Yahweh. Ang buhay ay hiram lamang, kaya't sikapin ito'y gamitin bilang handog, haing buhay sa ngalan na pinakamakapangyarihan. Jesus ng kabutihan na hindi nagmamaliw, kailanman ang awa mo'y walang kapantay. Todong papuri ang alay ng aming puso, ika'y sumasa amin at kami nagtitiwala. Makapangyarihang manlilikha, todong papuri sa'yo, Yahweh. Todong papuri ang alay ng aming puso, ika'y sumasa amin at kami nagtitiwala. Makapangyarihang manlilikha, todong papuri sa'yo, Yahweh. Todong papuri sa Diyos na Hari, todong papuri sa'yo, Yahweh, Yahweh.
Magandang gabi mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po sa tanging bilang ni Brother Sunday Ray at sa opening prayer ni Brother Joseph Estabilio. God bless po sa inyo at ngayon po tunghayan po natin at pag-usapan po natin ang salita ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng paalala at nagbibigay po sa atin ng magandang relasyon sa Kanya, mga kapatid. That's why sa gabing ito, mga kapatid, dito po sa Aral at Gabay, pag-aralan at pag-usapan natin Best Friends with God. Yan po yung ating tatalakayin na hinango po natin sa aklat po ng mga taga-Roma, na mga kapatid. Mga taga-Roma, chapter 5, verse 6 hanggang verse 11. At ganito yung ating mababasa. At nais ko pong basahin po sa inyo muna mga magulang at mga kapatid. Sabi dito, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Ano po? Sabi po dito, bagaman maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit, sabi po ng verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo upang sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Sa verse 9, mga kapatid, at ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo, mga kapatid. Ano po? Sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. At doon po sa 11, hindi lamang, mga kapatid, hindi lamang ito, ano po, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Best friends with God. Lahat po tayo nangangailangan po ng kaibigan. Walang sino man siguro marahil po sa atin na ayaw ng kaibigan. Lahat po tayo, ano po, nais natin na magkaroon tayo ng kaibigan. Ayaw po nating ma-out of place po tayo. Ayaw po natin na na walang babati sa atin. So, kailangan po natin yon sapagkat ang kaibigan, kaminsan yan po yung nalalapitan natin, ano po, na nagbibigay sa atin ng payo, nagbibigay sa atin ng encouragement. That's why dito, spiritually speaking, ang ating Panginoong Jesucristo ay ginawa niya tayong kaibigan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi po dito mga magulang at mga kapatid, ano, sabi po diyan, Jesus changed the situation through the cross, and because of the cross, the veil in the temple that symbolizes separation from God was split. Ano po, from top to bottom. No? Binago ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya po ay pinanganak, nung siya po ay naparito sa lupa, binago niya po ang sitwasyon. Ano po, sa pamamagitan po ng cross, di ba? Through the cross. And because of the cross, the veil in the temple that symbolizes separation from God was split from top to bottom. Bakit po? Kasi sa lumang tipan, meron pong separation po yung tinatawag na holy place at saka most holy place. O, meron pong ano yan, meron pong kurtina yan, yung veil, no? Meron pong kurtina yan na pagitan, no, mga kapatid. May malaking kurtina. Na itong kurtina na ito, naghahati sa dalawa. Sa holy place at saka sa most holy place. Ang isang tao hindi pwedeng makapunta doon sa most holy place. Doon ka lang pupunta sa holy place. Kasama ng iyong offering, kasama ng iyong alay. Ano, mga hayop, kung ano yung tinakda, kung ano yung inutos, base po sa kasaysayan ng lumang tipan, doon ka lang. At ang sasalubong sa iyo, yung mga libita, no? Yung mga libita ang susunod sasalubong sa iyo, kukunin yung alay mo, yung baka, o kung ano man yung itinakda. At hindi ka pwedeng pumasok doon sa kabilang kortina o kabilang dako doon sa most holy place. Ang papasok lang po doon yung mga high priest, ano? Sapagkat sila po ang tinuturing ng mga sabi po sa kasulatan mga taong mga banal, ano, mga kapatid. So wala kang choice kundi doon ka lang sa holy place. Now, pagtungtong po ng bagong tipan, nakita po natin
binago ng ating Panginoong Kristo ang sitwasyon sa pamamagitan ng cross sa Kalbaryo. And because of that cross, the veil in the temple na nagsisimbolo ng paghahati ng holy place at saka most holy place, ito po ay sinira, nawala na po ng kabuluhan sa pamamagitan po ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng cross ng ating Panginoong Kristo. Kung dati sa lumang tipan, taon-taon, annually, or meron pang mid-year na offering, in order na mapatawad ka sa kasalanan mo, kailangan mo. You have to bring your offering, doon lang po sa holy place. Sa panahon po ng bagong tipan, hindi na kailangan po na mag-alay po ng offering. Hindi mo na kailangan mag-alaga pa ng baka, na yung baka po doon sa lumang tipan. Kailangan hindi po nakapanganak, walang kapintasan and all, mga kapatid ko. Pagtungtong po ng bagong tipan, hindi na po yun. Hindi na po yun nire-require. Ang nire-require na po is yung manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sampalatayanan yung kanyang ginawa. Doon po sa tuktok ng Kalbaryo, doon po sa krus ng Kalbaryo. That's why, and because of that cross, the veil in the temple that symbolizes separation. Symbolizes separation po yun, mga kapatid ko. Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon maliban na merong lalapit para sa iyo. 'Di ba? Meron kung tawagin po na mga mga tao po na lalapit para sa iyo, ipagdadasal ka. Para yung kasalanan mo is mapatawad. Sa lumang tipan, ganun ang mga kasanayan nila. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos ng personal. Dahil meron pong separasyon. Sa pagtungtong po ng bagong tipan, maliwanag yung wika sa atin. Yung naghahati, o yung nagse-separate sa atin, inalis na sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. That's why ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 18, all this is done by God, who through Christ changed us from enemies into friends. Di ba? Ang may gawa nito, ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, na siyang nagbago po. Para po tayo po dati po ay kaaway ng Diyos, and dahil po sa Panginoong Kristo, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay inari niyang mga kaibigan at hindi na po mga kaaway. Sapagkat sa lumang tipan, kaaway ng Diyos ang mga taong namumuhay sa kasalanan. Maging dito po sa bagong tipan, kaaway ng Diyos eh. Ngayon, it is a matter kung paano natin tatanggapin at kung paano natin ipapamuhay po ito. Tatanggapin si Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Kaya nga all this is done by God, who through Christ changed us from enemies into His friends. Dalawang bagay po, sa mga kaibigan, lahat naman tayo, marahil may mga kaibigan po tayo. Tingnan po natin, ano po ba ang ginagawa natin kapag may kaibigan tayo? Una, dito po sa ating buhay spiritual, sabi dito, through constant conversation. Kapag may kaibigan tayo, andun po yung constant conversation. Like tayo po ngayon, sa panahon natin ngayon. Meron po tayong social media na tayo ngayon. May Facebook na tayo, may mga Messenger, may mga Instagram. Magkaminsan, para makamusta mo yung kaibigan mo, tinetext mo siya, pina-private message mo siya, constant conversation. So, maliwanag po yun, mga kapatid. Through constant conversation, sa pamamagitan po ng panalangin, mga kapatid ko, sa pamamagitan ng pakikinig sa Panginoon, pakikiusap or pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang sabi po dito, friendship is built by sharing or your life experiences. Sabi nga po ng mga kasabihan, pag may kaibigan ka, the more na nagiging close kayo, the more na nagiging open naman kayo sa isa't isa. Di ba? Pag close kayo, nagiging open ka sa Kanya. Now, open up mo sa Kanya yung mga experiences mo, yung mga nangyari sa buhay mo. Bakit po? Hindi ka nagdadalawang isip. Dahil kaibigan mo siya, pinagkakatiwalaan mo siya. And likewise, dito sa ating pinag-uusapan, through constant conversation, tayo po ay inaring kaibigan ng Panginoon sa pamamagitan ng Hesukristo. Nangyari lamang po yun nung panahon na tinanggap po natin ang kanyang kaisa-isang anak. Ngayon, ang sabi po dito, malaya na po tayong makapagsasabi, makapag-share
ng mga life experience po natin sa Diyos. 'Di ba? Pag tayo po ay nanghihina, Lord, nanghihina po ko, palakasin mo ko. Panginoon, tulungan mo ko. Ang dami kong mga pagsubok, problema, Lord. Ikaw po nawa ang siyang manguna sa akin. Ano po, Lord? Kasi ganun mga kapatid That way, mga kapatid ko, gumagaang yung ating pakiramdam. 'Di ba? Yun po yung outlet natin sa mga kaibigan natin. Kaminsan, dapat yung asawa natin maging kaibigan din po natin, di ba? At yung mga kaibigan po natin, sila yung outlet natin, no, mga kapatid. At ang Diyos, siya po yung outlet po natin. Ano po, nadidevelop yung magandang pagiging magkaibigan natin sa Diyos. Nadidevelop ang magandang relasyon natin sa Diyos. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, mananalangin, at kakausapin po natin siya, at isi-share natin sa Kanya yung mga nararanasan po natin. That's why friendship is built by sharing all your life experiences. Maliwanag po mga kapatid. Kaya nga sabi pa, everything you do can be spending time with God. Lahat ng mga pwede mong gawin, pwedeng yan po ay maging dahilan para mag-ukol ka ng panahon para sa Diyos. If He is invited to be part of it, and you stay aware of His presence. Kasi kaibigan ka na Inari ka ng kaibigan sa pamamagitan ng kanyang anak That's why everything you do can be spending time with God. Ang lahat ng mga ginagawa mo, sabi ng talata, sa lahat ng ginagawa ninyo, nagbigay tayo ng kapurihan sa Panginoon. Di ba? Ang sabi po ng Kolosas, mga kapatid. Anong sabi po ng Kolosas? Chapter 3, anong sabi po ng Biblia? Chapter 3 verse 17. Sabi dito mga kapatid, at anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So we must spend our time to God. That's why yung sinasabi natin dito, through constant conversation. Ikaw ba kapatid, nakikipag-usap ka ba sa Diyos? Or nakikipag-usap ka lang kapag yung andami mo ng problema na parang hindi mo na kayang solusyonan, na parang lubog ka na o lugmok ka na sa mga problema. Doon pa lang natin lalapitan ng Diyos. Dapat hindi po. Kaya nga sabi po, ang pagiging magkaibigan natin sa Diyos, nadidevelop ito sa pamamagitan ng lagi natin siyang kinakausap. Everything you do can be spending time with God if He is invited to be part of it and you stay aware of His presence. Kung siya po ang inuuna mo, kung siya po talaga ay kinikilala mong kaibigan, mga kapatid ko, iisipin mo lagi na ang Diyos ang dahilan, ang Diyos ang may gawa, kumbaga para ako'y maging kaibigan niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi po ng Kawikaan, chapter 18, verse 24, sabi diyan, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Maliwanag yung sinasabi po diyan, mga kapatid. No? May mga pagkakaibigan na magkaminsan madaling lumamig. Ngunit may kaibigan naman na higit pa sa kapatid. Di ba si David po at saka si Jonathan? Si Jonathan po ay anak po ni Saul. Si David po ay isang manunugtog ni Saul. Pero nagkaroon po ng develop yung relasyon ng dalawang ito na sabi nga mas higit pa ang turingan nila sa magkapatid. Ayan po ang sinasabi po dyan. And could you imagine, etong Kawikaan, ang may sulat po nito, yung anak po ni David, walang iba kundi si Solomon. Kaya nagkaroon po siya ng idea. Nasabi diyan, may pagkakaibigang madaling lumamig. Ngunit, ang sabi po, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Magkaminsan, may mga kaibigan po tayo na yung mga kaibigan natin, at first, okay. Tapos, magkaminsan, nagkakaroon ng tampuhan, madaling lumamig. Magkaminsan, hindi na po nagkaroon na ng tampuhan, hindi na magbabatian, madaling lumamig. Kaminsan, may kanya-kanya kasing ugali. Kaminsan, pag hindi mo na-please yung kaibigan mo, magagalit sa'yo. At marahil, ganun din ikaw. Pero sabi diyan, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Ang tanong ko kapatid, sa inyo po na nanonood ngayon, meron ka po bang kaibigan na tinuturing mo na parang higit pa sa kapatid? Yung bang parang mas masarap pa siyang kasama kaysa sa kapatid mo? No, siguro marahil meron. Ako meron po, mga kapatid. So yan po ang sinasabi po diyan. Kaya yung ating pagiging magkaibigan sa Diyos, dapat isipin po natin na tumibay at lumago. Kaya yung una, through constant conversation. Hindi madidevelop ang magandang relasyon sa pagiging magkaibigan kung wala po tayong constant conversation with the Lord or with God. Pangalawa, through continual meditation. Yan po yan.
through continual meditation. Nang sabi po diyan, it is impossible to be God's friend, to be God's friend apart from knowing what He says. You cannot love God unless you know Him. Napaka-imposible po na maging kaibigan tayo ng Diyos na hiwalay po yung nalalaman po natin sa mga sinasabi niya or hindi po natin alam at sinusunod yung mga sinasabi niya at mga inuutos niya. Kaya nga ang sabi po ng Mateo, mga kapatid, ang sabi po ng Mateo 15, anong sabi po ng talata or 14? Sabi po ng talata ay ganito, 14:15. Now sabi diyan, mga kapatid, kung iniibig natin ang Panginoon, kung minamahal natin ang Diyos, susundin natin siya. Susundin po natin yung kanyang mga yung kanyang mga utos. Doon po sa John chapter 14 verse 15. Sabi dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Di ba? Sa John chapter 14 verse 15. Kung iniibig daw natin at tinuturing natin kaibigan ng Diyos. Sabi po dito sa John 14:15, susundin natin at tutuparin natin ang kanyang mga utos. Kaya sabi po diyan, it is impossible to be God's friend apart knowing what He says. Napaka-imposible po nun. Na hindi mo parang inosente ka sa kanyang sinasabi. Ang ibig sabihin, yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito pong Biblia, dito po natin nalalaman at nababatid kung ano ang nais ng Diyos na ipabatid at ipaalam sa iyo. Kaya sabi po diyan, you cannot love God unless you know Him. Hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos maliban na alam mo siya at kilala mo siya. Di ba, mga kapatid? Ayun naman po ang wika po dito at ang turo po sa bawat isa po sa atin. Maliban na kilala mo siya, doon po nade-develop ang ating relasyon sa Panginoon. Okay, kaya yung sinasabi po dito, through continual meditation. When you think about a problem over and over in your mind, that's called worry. Di ba? Sabi po diyan, kung iniisip mo lagi ang problema sa isip mo, sabi po diyan, kung tawagin yan ay pag-aalala or worry. When you think about God's Word over and over in your mind, that's meditation. Di ba? Kapag inisip mo ang salita ng Diyos, inisip mo, yung bang nagme-meditate ka, sabi po dito, and over in your mind, that's meditation. Kaya nga, mahalaga po na meron po tayong mga life verses. Meron po ba tayong life verses? At yung life verses po natin, yun po yung nagpapaalala po sa atin kung ano yung dapat nating gawin habang tayo naglilingkod sa Panginoon. But definitely, sabi dito, through continual meditation. Mag-meditate tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat kung tinuturing natin na tayo po ay kaibigan ng Diyos at tinuturing mo na kaibigan mo ang Diyos, hindi po dapat po na optional na mag-meditate ka sa salita ng Panginoon. Di ba? Sabi po ng Joshua chapter 1, verse 7 hanggang verse 9, meditate it day and night. And sabi doon, and you will be, sabi nga po doon, magiging prosperous ka. Magiging matagumpay ka. Yan po ang sinasabi dyan. Sabi po dito mga kapatid, the more you meditate on God's Word, the less you will have to worry about. Yan po. The more na nagme-meditate tayo ng salita ng Diyos, the less you will have to worry about. Hindi ka dapat mangamba. Hindi ka dapat mag-alala. Kasi merong salita ng Diyos na nakatalim, naka-implant na sa puso mo. Dapat maging less na lang ang problema. Ibig sabihin, maging less na lang yung Kaya yan, maliwanag po yung sinasabi. Kaya sabi po dito sa Job chapter 23 verse 12, I have treasured the words of His mouth more than more than my daily bread. Yung salita ng Diyos, dapat po sabi niya i-keep natin. Sabi po ng 119 verse 11, di ba? Ang salita mo ay tinatago ko sa aking puso upang hindi ko magkasala laban sa iyo. And sabi ni Job, I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. Ayun, maliwanag po. Kaya mag-meditate po tayo ng salita ng Diyos. At ang sabi ng Psalms 119 verse 97, Oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Ayun, maliwanag. Kaya bilang kaibigan po ng Panginoon, sabi po dyan, continual meditation. Patuloy dapat kinakausap natin ng Panginoon. Sabi po dyan, the more you spend reviewing what God has said, the more you will understand the secrets. Di ba?
of this life that most people miss. Oo, mga kapatid, kaya nga ang sikreto ng buhay na matagumpay ay yung salita ng Diyos. Oo, magkaminsan, mga kapatid, hindi po nabibigyan po ng pansin ng tao at nineneglect po ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi po, nagiging busy po tayo sa gawain ng sanlibutan. Kaya nga ang sabi po ng Panginoon, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by the word cometh from the mouth of God. Because the more you spend reviewing what God has said, and the more you will understand the secrets. Anong sikreto ng matagumpay na buhay? Ang sikreto ng matagumpay na buhay ay tayo po ay manangan sa salita ng Panginoon. The secrets of this life that most people miss. Marami pong mga tao ang napapabayaan, nire-neglect, nire-reject ang salita ng Diyos. Kaya tayo po bilang mga kaibigan ng ating Panginoon, dapat patuloy po na mag-spend po tayo para ma-develop yung ating pagiging kaibigan sa Diyos. Kailangan po tayo po ay magkaroon po ng constant, sabi diyan, conversation or meditation or continual, mga kapatid ko, na tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon. Na sabi po dito, through continual meditation. Kaya maliwanag po, mga kapatid. Kaya sabi po diyan, mga kapatid, through the more time you spend reviewing what God has said, the more you will understand the secrets of this life that most people miss. No? Ay sabi nga po ng Biblia, gusto mo maging matagumpay, unahin mo ang Diyos. Yan po ang sinasabi po diyan. Kaya yan po yung ating tinalakay, mga magulang at mga kapatid, na may pamagat na God's best friends. Mga kapatid ko, best friends with God. Yan po diyan po sa Roma chapter 5 verse 6 hanggang verse 11. So nawa meron po tayong natutunan sa gabing ito. Nawa ito po ay maging baon po natin araw-araw. Kausapin natin ang Diyos sapagkat tayo po ay inari niyang kaibigan. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. At dako po tayo sa announcement. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aral at gabay. At pagpalain po kayo ng Panginoon. At ngayon po, dako po tayo sa ating pangwakas na panalangin. Pangunahan po tayo sa closing prayer ni Brother Lando Laureano. God bless, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, na lubhang makapahinga ka sa lahat, Panginoon. Sambay nawang iyong dakilang pangalan at puring ka magpakailanman. At maraming salamat po sa patuloy mong paggabay sa amin. Pagbigay ng magbiyaya at tulong. Ganyan din, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa aming aral at gabay. At nang may patuloy mo kaming gabayan sa iyong banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong banal na salita at naway ang mga salita na aming narinig ay kakatulong sa aming buhay at magkakaroon ng kapangyarihan sa aming buhay sa araw-araw. Patuloy mo kaming patawarin sa aming kasalanan at patuloy kaming gabayan. Ganyan din, Panginoon, maraming salamat sapagkat ito ang aming dalangin sa tanging pong pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus Cristo. Amen.